Ayun po, ang una po nating gagawin, alisan ng buntot yung tinatawag po naming suso. Dito po sa amin, tibagwang to. Ganito po, sir. Buntot po. Baka po yung daliri mo ang maalis. Hindi si sir marunong. Ipapanggap lang ako na hindi marunong pero talagang ginagawa ko araw-araw. Ay! Ma'am, medyo magano mga konti. Don't judge, Zed. Daya din sir. Lumalamang na ako na eh. Tapos po, Pagkatapos, lilinisin. Aalugin. Para malis yung puti. Malis yung ito paano nagiging mas klaro na yung tubig ngayon ay, no? Pwede na na. Pwede na po. Alisin. Yun. Yun na. Gagataan na. Para ano. Ayan, pwede mong gawin yan, Nay. Ha? Kaya mo to. Kaya ko yan. Tapos kailangan naman maggata. Tapos yun na yun, no? Tapos i-drain nyo na lang po. I-ready po para pagluto. Isasabaw na. Perfect. Pwede na raw tayong magluto. Una, kinigisa muna ang mga suso. Lagay na natin. Tapos, nilalagay ang gata. At kapag kumulo, inaalis ito sa apoy at inililipat ang ginataang suso sa loob ng kalabasa. At ang kalabasa, inilalagay sa loob ng palayok para pakuluan. Habang niluluto ang tibagwang, inihahanda naman ang isa pa nilang katutubang pagkain, ang palaka o kabakab. Matapos linisin ang palaka, iniihaw muna ito. At saka inihahanda ang mga rekado. Sa gata rin pinakukulaan ang mga to. Tapos inilalagay ang inihaw na palaka. At hinahayaang kumulo hanggang matuyo ang gata. Kailangan din pala ng inihaw na palaka sa ating last dish. Buti may nakasalang pa. Bukod sa ginugod na hiniwa ng maliit, nagsama rin ng sili. At syempre gata. Ang gagamitin nating lutuan, ang mismong bao ng nyog. Medyo interesting to ah. Hinimay ang inihaw na palaka at hinalo sa mixture. At saka isinalang diretso sa apoy ang bao hanggang sa kumulo ang laman. Sakto, luto na rin ang kalabasa. Kanina pinakita na namin sa inyo kung paano namin ni Nanay i-prepare ang different dishes na sila lang ang nagluluto. Ito ay ang karabwang. Niluto sa niluto, para siyang Russian doll. And voila! Sarap na ito siguro. Wow! Look at that. Galing, oh. Ito na natin ito. Ang okay dito kasi, di ba niluto mo yung suso sa gata? Ay di sobrang flavorful na ng gata. Tapos nun, kung isi-scrape mo ngayon sa loob, meron ka makukuhang kalabasa. Ito yung namin na suso ni Mami. Check ko lang po kayo. Kayo sarap! Daming laman. Okay, subukan naman natin to. Diba? Yun.
Malapit na siyang lumabas. Oh no! Lumabas na siya. Lasang suso. Na may gata. At magiging matamis dahil sa kalabasa. Beautiful. Beautiful. Now, let's move on. Ito yung tinatawag nilang ginataang kabaka. Kabakab. Ginataang kabakab. Ito ay medyo relatives dahil nung niluto yung nung grinil yung palaka, hinimay at hinalo dito sa some type of onion na here may konting asin. Sili, yan. Gusto kong sili. Siyempre gata. Hindi mawawala yung gata. Magaling. Wow. Wow. Kumain na ako ng adobong baboy. Kumain na ako ng 10 pirasong turon. At i-feature namin to. Kahit busog ka na. I must say. Sarap na to. Hanapin natin yung palaka. Oo nga pala. May anghang siya. So, sarap. Palaka. There. Tastes like chicken. Panaling ihaw dahil meron siyang ihaw aftertaste, which is really good all the time. Tapos meron pa siyang gata. Panalo. Ano pa hanapin mo? By the way, dahil hindi tayo ngayon sa town hall ng mga ka, ito yung magandang suportahan kapag dadaan kayo dito. Nagbibenta sila ng mga gito. Bao, or, you know, lamesa gawa sa kawayan. Alright. 3 dishes na bago sa aking panlasa. Okay, so alright. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!